nakakagulat kong nakita ngayon sa social media, itong mga naglabasang article, mga kababayan ko, ng isang tabloid o isang kilalang journalist o kilalang mga media, mga kababayan ko. Ito ba ay may katotohanan? At may mga katanungan ako sa mga kababayan natin. Dapat pa ba ang i-celebrate ang martial law? At dapat bang sabihan diktador si Ferdinand Edralin Marcos? At dapat bang ipamukha taon-taon sa ating mga kababayan na hindi daw nakuha ni Ninoy ang kanyang hustisya? Ngayong gabi, pag-usapan natin yan, mga kababayan ko. Ito ang aking mga nakita, mga kapatid, sa isang post ng isang kilalang newspaper, mga kababayan ko. Isang kilalang newspaper na tinatawag na Philippine Star, mga kababayan. Ito po ang aking unang nakita. Ito po yung hinahanda nila ngayon na ipapaskil bukas, mga kababayan ko, sa araw ng Martial Law Day. Mga kapatid, nakakagulat po pero kailangan pong malaman ng mga kababayan natin to. Ito po ang nasasabi dito. Ayon sa Philippine Star, members of the artist group of Panday Sining put on the finish touch on the martial law mural at bantayog ng mga bayani grounds on Wednesday, before the 51 anniversary on the celebration of martial law September 21, mga kababayan. Bukas po ito, mga kababayan ko, bukas po ito. At ipapaskil daw po nila ito kasabay ng 51 anniversary ng Martial Law Day. Mga kapatid, ito sabi ito, groups are preparing for the anniversary, gathering for the protest to call for justice for the victims. Ayan, victims, mga kababayan ko, victims up for the protest call to justice for the victim authorities committed during the martial law. Photo by the Ernie. Ganyan. Ayan po nakalagay, mga kababayan ko. Alam niyo po ba nakalagay po dito sa mural nila, mga kababayan ko? Dito sa pininta po nila na ipapaskil nila bukas, mga kababayan ko. Ito, papakita ko po sa inyo. Ganyan na ganyan po ang itsura. At ito, mga kababayan ko, ano po ang nakalagay dito? Magugulat po kayo, mga kapatid. Ito, magugulat kayo, Magugulat po kayo. Is this right, mga kababayan ko? Face of Ninoy Aquino, tas yung mga makakaliwang grupo na para sa kanila yung naging bayani. Pero ang main highlight ng mural nila is justice for Ninoy. For all victims of repression and military, malayo na Imagine that, mga kababayan ko. Alam mo ito lang. Alam mo, taon-taon nyo sineselebrate ito. Alam mo what's the reason ito? This kind of propaganda is walang pinagkaiba sa ginagawa ng North Korea, mga kababayan ko. Opo. Ito totoo to, mga kababayan, Walang pinagkaiba sa diskarte ng North Korea. Totoo, mga kababayan ko. Bakit ko nasabi? Alam nyo ba, mga North Koreans, they are communists. Yung leader nila is leader nila is communist. Si Kim Jong-un. Alam mo saan nila dinadali ang mga tao? Propaganda. Nagtagumpay sila doon. Yung ginagawa ng mga aktivista sa Pilipinas, wala silang pinagkaiba doon. Alam nyo kung bakit? Dinadaan nila ang tao sa drama at propaganda. Mga kababayan ko. Why? Can you imagine? Taon-taon, sinasabi nila na justice for Ninoy, justice for the victims of martial law, of the procession of the military. Lagi nilang pinamumukha to sa mga kababayan natin. Lagi nilang sinasabi to sa mga Pilipino. Lagi nilang sinaselebrate at pinaalam sa mga tao. Alam nyo kung anong diversional tactics ang ginagawa nila? Huli ko to Alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Alam nyo kung ano? Mga kapatid, at taon-taon pinaalala sa mga Pilipino ang martial law na sinasabi nilang malupit, mahigpit, at hindi maganda at hindi makatao. Mga kababayan. Yan ang pinaalam na sa Pilipino. Taon-taon nilang isineselebrate yan. Ipinagdidiwang. May tanong lang ako. Kailangan nyo ng hustisya. Kailangan nyo ng justice.
Kailangan nyo humihingi kayo ng hustisya para doon sa mga taong kinawawa na sinasabi nyo ng martial law. Ito, bato ko doon sa mga makakaliwang grupo. Dumaan na si Pinoy. Dumaan na yung anak ni Cory. Dumaan na rin si Cory. Bakit until now, hindi nyo masolve yung case? Kailangan nyo ng justice. Kasi bakit? Pag nasolve ni Pinoy yung case ng tatay niya at nahuli at nalaman yung nagpapatay o naggumawa ng murder dun sa tatay niya, for sure mga kababayan ko, mga kapatid, mababaliwala yung kanilang pinaghirapan mga kababayan. Eto, totoo to ah. Totoo to. Mababaliwala ang pinaghirapan nila. Mababaliwala ang pinaghirapan nila ng mahabang taon. 'Di ba? Sa tingin nyo, pag nasolve ba yan, may power pa ba? May authority pa ba? May lakas pa ba tong mga makakaliwang grupo? Wala na. Nonsense na sila. Hindi na sila mapakikinabangan. Mga kababayan ko. Hindi na sila magandang halimbawa diyan. Mga kababayan. From the Philippine Star again, mga kapatid, tignan ninyo. Ito, bakbak ng bakbak kay Pangulo to eh. Pasimpleng tira rin tong mga to eh, itong media na to eh. Ito yung mga sinasabi natin mosquito news, mga kababayan ko. Pero nakakasugat to ha. Be careful, mga kababayan. Nakakasugat tong mga to. Akala nung iba, okay yung mga yan. Ako, careful. Nakakasugat yan. From Philippine Star. Again, sabi dito. Sabi dito. On this day, in 1972, late mga kababayan ko, ganito nila sabihan si Ferdinand Edralin Marcos ha. Mga kababayan ko ha. Late dictator Ferdinand Marcos. Ayan ha. Grabe no. Sabihan diktador. I can't imagine na ganito ang ginagawa nila. 'Di ba? Paano nila masasabihan diktador? 'Di ba? Sasabihin nila dito, late dictator. Parang hindi ko kayang basahin. On the national television to announce that he had declared the martial law proclamation number 1081 dated September 21, 1972 placed in the Philippines. Oh. Imagine that. Kayo ka mga kababayan ko, tanongin ko. Sabihan diktador to. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo na sinabing si Marcos diktador? Si Marcos diktador. Maniniwala ba kayo na itong taon to diktador? Mga kababayan. Sabi dito ng kababayan natin, mga kapatid. Eto sabi ha. Sabi ni Ma'am Evangeline, mga kababayan ko, hindi naman sila ang masasaktan noong panahon ng martial law. Kung nasunod lang talaga sila sa gobyerno. Kung hindi nagkaroon ng martial law noon, tayo nasakop na tayo ngayon ng nasyon ng komunista. Correct. 'Di ba? Alam mo, hindi masama eh. Hindi ko inaral, wala ako doon. Wala ako sa pwesto na 'yon, wala ako ng pagkakataon na 'yon, hindi pa ako buhay nung mga panahon na 'yon. Pero sabi nga, 'di ba, Ultimo Rappler, sabi nga may mga librong magpapatunay. Ano yung libro magpapatunay? Kung si Marcos ba ay diktador. Ito sinasabi nila. Ito pinangangalandakan nila, mga kababayan ko. Kung ito hindi nagdeklara ng martial law, mga kababayan ko, wala na tayong pinagkaiba ngayon sa North Korea. North Korea, wala silang karapatan na lumaban sa gobyerno. Wala silang karapatan na magkaroon ng magandang edukasyon. Wala silang karapatan sa North Korea na maging kung tayo mga Pilipino ay nasakop noon ng komunistang grupo,
For sure, mga kababayan ko, ito ba ang sasapitin natin? Ganito ba kagandang bansa ang makukuha natin? Meron ba tayong demokrasyang matatawag? Wala kung nagkataon. Pero, nang dahil sa tao na to, na idineklara ang proclamation ang martial law ang proclamation number 1081 ng September 21, 1972, mga kababayan ko, hindi tayo naggalaw ng mga kababayan ko. Hindi tayo naggalaw ng mga komunistang grupo. Dahil sa pagmamalasakit ng taong ito na sinasabihan nila na diktador, mga kababayan ko, di sana, mga kababayan ko, wala tayong karapatan ngayon. You know China, communism, Communist Party of China, Communist People of China. Alam niyo kung gano'n ginagawa? Wala silang karapatan. Lahat ng asset sa gobyerno, mga kababayan. Second, mga kababayan ko, kontrolado lahat ng gobyerno. Ang masusunod ay ang kanilang great leader. Sa Pilipinas, mga kababayan ko, kung hindi pinigilan nitong tao na to na sinasabihan nilang diktador ngayon, mga kapatid, siguro, masasabi ko dito sa ating bansa, wala tayo. Pangit ang bansa natin ngayon. Wala tayong demokrasya na tinatawag nila. Now, mga kapatid, ngayon, tatanungin ko po kayo, mga kababayan ko. Ito bang tao na to diktador? Mga kababayan ko. Ito bang tao na to na sinasabihan nila diktador? Sagutin niyo po ako, mga kababayan. Sagutin niyo po ako. Ito bang tao na to na sinasabihan nilang diktador? Diktador ba talaga to? Mga kapatid? Sige nga po. Ito bang tao na to? Masasabi ba natin dictator? Mga kababayan ko. Diyan ako magtataka eh. Diyan ako mapapaisip. Kasi alam niyo kung bakit? Napakaraming ginawa ng tao na to. Napakaraming pagpoprotekta sa mga Pilipino ang ginawa ng tao na to. Napakaraming magagandang bagay, napakaraming magagandang tinanim sa mga Pilipino, napakaraming mga ginawang tama sa mga Pilipino ng tao na to. Now, sasabihan ng mga may makapangyarihan sa social media na diktador, magnanakaw, sabay-sabay nagko-content, sabay-sabay naglalabas yung mga nagsasabing taong diktador, magnanakaw ang tao na to. Noon, ang bata, pag nakita si Marcos sa libro, magnanakaw. Ngayon, ang bata, pag nakita si Pangulong Ferdinand Marcos ngayon, bayani. Noon, ang alam namin, si Ninoy ang mabait. Sila ang magandang hangarin. Ang mga Marcos ay mali ang ginagawa sa Pilipinas dahil nagnanakaw daw ng pera ng taong bayan. Pinulag ng dilaw ang mga kabataan noon. Binulag nila ang mga mata't kaisipan ng mga estudyanteng hindi naman nakaabot sa panahon nila. Pero nagpapasalamat ako. Meron social media. Meron pang libro na mga natitira na masasabi natin kapag binasa natin ang mga reasons at dahilan kung bakit na ipatupad ang martial law. Mga kababayan, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga dapat ninyong malaman. Opo, marahil marami sa inyong nagsasabi, marami sa inyong hindi natutuwa, marahil marami sa inyo binabaliwala ang mga nangyayaring ito. Pero ako, bilang isang Pilipino, bilang isang makabayan, makatao, gusto ko po ipakita sa inyo to, mga kababayan ko. Ipagpaumanhin nyo po
At gusto ko pong imulat kayo sa reality na to. Meron po ipapakitang video sa inyo. Ito po'y gawa ng mga kabataan. Ito po'y gawang sining ng mga kabataan, mga kababayan ko. At nais ko po ipakita sa inyo to. Kaibigan ko, kamusta ka na? Anong balita sa iyo, anong bago? Masaya akong makita ka ulit nang nasa maayos kahit sa pandemya tayo apektado at lumalaban. Nagagawa pa din natin na makapag-usap ngayon. May panahon din ng pagbangon muli, manalig lang tayo sa Panginoon. Eto, kagaya ng marami, ang sitwasyon ko ay di ganong naiba. Salamat sa Diyos, nakakaraos. Pero hindi ko pa din makakaila na talaga namang hirap sa buhay. Pero ano ba magagawa ko? Sana pagtapos ng eleksyon na to, maraming ang magbago. Panigurado meron yan, tol. Teka, sino nga palang iboboto mo? Nakapili ka na ba? At teka, rehistrado ka ba? Ito yung panahon para baguhin ang lumang sistema. Alam kong ayaw mo din sa trapo. Malaman ko lang, sino nga ba ang napipisil mo sa 7 kumandidatong pagkapangulo? Para sa akin, kahit sino, basta wag lang Marcos ulit. Anak yun ng diktador at lahi ng manguumit. Tsaka, di naman lingid sa kaalaman natin ang mga nailibag sa libro. At marami ding biktima nagpatotoo. Niliis lang nila ang katotohanan, kaya ang dulot sa atin ay pagkalito at panbugho. Bago mo muna panigan, pagsuri at pakiramdaman, manalig sa katotohanan, iwagsing kasinungalingan. Sayang damdamin ko'y nalulumbay, pag kayo'y nag-aaway-away. Bakit di na lamang magkaisa upang masalba pa natin ang lubog na bansa? Base sa mga kwento nila at sa dami kong napanood na istorya at mga dokumentaryo, napakadaming kain ng tao at ang senaryo tayo sakal na masyado at naabuso. Madaming nalabag na karapatang pantao. Noong panahon ni Ferdinand Marcos, ang galaw ng mga Pilipino ay limitado. Yan ang issue na hanggang ngayon ay di pa din batid ng ilang Pilipino. Pinatupad ang batas militar depensa para sa malalang komunismo. Sabi ng lolo ko, karamihan ng ayaw sa martial law ay yung ayaw madisiplina. At ginawang propaganda ng mga kalaban sa politika, katulong din ng media. Paano naman yung mga nakulong, namatay at balitang mga nawalang estudyante at aktivista, mga torturang kabi-kabila, mga naipasara mga prangkisa, panay karahasan noon, di ba? Halos bawal na din na magayag. Nawalan tayo ng boses noon kasi bawal bumatikos at ang pumalag. Ito lang ang sagot dyan, kaibigan ko. Lahat yun ay bunga ng maling pagre-rebelde nila. Mga walang katwirang galit na gamit laban sa ating presidente. Oo, sila ay binulag, minanipula ng kalaban na gustong makapwesto. Karamihan negosyanteng matadayat, tsaka yung mga sakim na oligarko. Sa mga kaso naman nilang pagnanakaw, ano namang masasabi mo dun? Tol, hindi yun napatunayan sa korte at binasura ang lahat ng yun. Sabi nga, paano mo nanakawan ng isang bansang wala namang mananakaw? Sadyang magaling lang si Pangulong Ferdinand Marcos at matalino kaya ayaw. Sa kanya ng mga oportunista, partikular noon ng Amerika. Ginipit nila noon ng Pilipinas, pero si Pangulong Marcos nanindigan, diba? Pero bagsak noon ang ekonomiya, maraming Pilipino ang hirap. Dahil ngayon sa panggigipit nila, kaibigan, hindi dahil sa kung sinong kurap. Madami ang buhay na saksi kung paano tayo naging tigre ng Asya. Mula sa pagkakaroon ng unang paliparan at isang bayan na masagana, murang singil sa kuryente, tubig, paggamutan, infrastruktura, angat pati ang ating sandatahan, maging bigas natin noon ay mura. Kung usapang transportasyon, unang-una ang LRT, MRT, kalsada at mga tulay na pulido, pati ang mga state universities. Sinulong niya na magkaroon ng sariling lupa lahat ng ating mga magsasaka. Yung tinatanggap pong 13-month pay, dahil yun sa kanya. Bago mo muna panigan, pagsuri at pakiramdaman, manalig sa katotohanan, iwagsing kasinungalingan. Sayang damdamin ko'y nalulumbay, pag kayo'y nag-aaway-away. Bakit di na lamang magkaisa upang masalba pa natin ang lubog na bansa? Basta kahit anong sabihin mo, ayoko pa din kay Bongbong Marcos. Isa pa, baka masabihan pa akong illiterate, low IQ o sa katalinuhan ay kapos. Tsaka, ano magagawa ni BBM? Kalat nga sa balitang napakaduwag niyan, taxi evader, bukod doon sa kuleyo, di rin daw nakatapos. At malamang sa malamang ako'y nakakatsak. Kung anong ginawa ng ama niya, uulitin niya lahat. Oo, lahat. Kaibigan, dahil kay PFM ang Pilipinas umangat. At kung sakaling nagkaroon ng kasalanan ng ama,
Hindi yun kasalanan ng anak. Yung tax evade na sinasabi nila, halaga ng isang tricycle, ginagatungan nila para lang magtunog mabigat. Yung istasyong na ipasara, bilyon ng di nabayaran na buwis, pilit nila pinaglalaban, alin ang mas katanggap-tanggap? Marahil tama ka, pero bakit ba ayaw niya makipagdebate sa iba? Ano siya, natatakot mag-isa o masita? Tol, ang taong matalino, di kailangan pagsigawang matalino siya. At ang kampanyang nais niya ay walang siraan para sa pagkakaisa. Magkaisa? Bakit nung panahon ng sakuna at kalamidad, nasan siya noon ha? Bakit ni anino niya, di man lang namin nakita? Ito ang malinaw at ang hindi nalalaman ng iba. Kasi nga ayaw ipalam at pilit tinatakpan na tinatago ng mga bias na media. Tsaka, ang taos na pagtulong naman talaga, di na pinangangalandakan pa. Pero kung tulong ang usapan, maraming magpapatunay at pruweba. Alam mo, sa totoo napapaisip din ako. Pero ang tanong, dapat ba talaga ako maniwala o magtiwala sa salita ng isang Marcos ulit? Kaibigan, buksan mo ang isip mo, pati ang puso, at magtiwala ka at maniwala ka. Makikita mo pagtapos nito, Pilipinas ay babangon muli. Bago mo na panigan, pagsuri at pakiramdaman, manalig sa katotohanan, iwagsing kasinungalingan. Tayang damdamin ko'y nalulumbay, pag kayo'y nag-aaway-away. Bakit di na lamang magkaisa upang masalba ang panating na lubong na bansa? Grabe. Ang lalim nung kanta. Kinikilabutan ako sa mga narinig ko. Hindi ko expect o paano ko ipaliliwanag sa inyo. Detalyado yung mga sinabi nila. Detalyado yung mga sinabi dun sa kanta. Gising tayo, taong bayan. Hindi tayo alila o alipin ng kahit sino man. Tayo ay Pilipino. Hindi tayo pwedeng diktahan ng kung sino-sino. Tayong mga Pilipino nanindigan. Merong isang magsasaka na tubong probinsya na gustong iahon yung ating bayan. Paano nga naman tayo mananakawan sa Pilipinas kung wala namang mananakaw sa bansa natin? Paano nga naman tayo sasabihan at bakit aangatin ang ating bayan kung ganyan ang ginagawa sa kanya? Madalas ginagatungan, madalas sinasabing walang kakayanan, pero may nagpatunay niyan. Madiskarte lang talaga si Marcos. Gumagawa lang talaga siya ng maganda para sa bayan. Gumagawa lang siya ng tama para sa mga Pilipino. Gumising tayo, taong bayan. Hindi na po panahon ng drama. Hindi na po uso yung mga teledrama o mga teleseryeng mga patutsyad at pakara nila. Mga kapatid, bukas magsisimula sila sa pagpapalaganap na naman ng isang totoong malaking kasinungalingan. Tayong mga Pilipino, hindi tayo nauuto. Tayong mga Pilipino, naninindigan tayo sa totoo. Tayong mga Pilipino, sa puso't sa diwat sa ating bansa ay patriotiko. Sa kantang narinig ninyo, na sinulat ng Aladdin Records, na sinulat nila AK Fela at sa Cleo, sa kantang yon, patama ito sa mga taong bulag at hindi tumatanaw ng katotohanan sa mundo. Biruin mo, Pilipinas naghihirap, paano ka nga naman makakapagnakaw kung wala ka namang mananakaw? Hindi ba pwedeng napakamadiskarte lang ng mga Marcos? Hindi ba pwedeng ipakita yung totoong nagawa nila? Mga kababayan ko, kahit isang sirang tricycle, pinalalakit, pinaiingay. Paano yung mga nakulong? Paano yung mga sinasabing na torture? May ebidensya ba't napatunayan? Meron bang mga kapagsabi sa inyo na ang mga Marcos ay nahatulan? Kapag meron nakapagsalita sa inyo, titigil na akong mag-content. Dahil kahit yung nag-iisang kandidato na aktivista noong panahon ng eleksyon, mga kababayan ko, na si Calyodi de Guzman, na mismo ang nagsabi sa harapan ko
at sa akin mismo, mga kababayan, na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw pero inaakusahan. Ganyan nila yurakan ang pamilya na yan. Kayo na pong bahalang humusga sa inyong nakita. Kayo na pong bahalang humusga sa inyong napanood ng inyong dalawang mata, narinig ng inyong dalawang tenga. Ako po'y maninindigan hanggang sa ako po ay bawian na ng buhay sa aking ginagawa. Ako po'y magsasalita at magwawaksi ng katotohanan. At ako'y maninindigan na hindi magnanakaw ang Marcos. Bagkos ang tunay na magnanakaw, yung mga gahaman sa pwesto na gustong pabagsakin noon si Ferdinand Edralin Marcos.